Habang nagpapastol ng mga kambing si Elena, ay may isang magarang sasakyan ang biglang tumigil, bumaba at nagsisisigaw. Pinabibilisan nito ang pagtawid ng kambing dahil siya ay nagmamadali. Sa halip na matakot si Elena ay sinigawan nito ang lalaki. Kung gusto niyang mapabilis ang pagtawid ng kambing, ay tumulong na lang siya. Makikitang tumutulong ang lalaki sa pagtawid ng mga kambing. Pagkatapos ay pinaharurot nito ang sasakyan. Mainit ang ulo ni Elena habang naglalakad pa uwi. Laking gulat niya nang makitang nakaparada sa bahay nila ang sasakyan na kanina lamang ay nagsisigaw sa kanya. Napag-alaman niyang isa pala itong doktor at gustong magbigay ng libreng serbisyo sa kanilang lugar. Pinaliwanag ng kanyang ama ang lahat-lahat sa kanya at sa kamalas-malasan pa ay doon ito sa kanila titira. Unang araw ay makitang taga-bitbit ng bag si Elena habang naglalakad papunta sa kabilang barangay para sa libreng konsulta. Nagdadabog itong daladala ang mga gamit ng doktor. Habang sa malayo ay nakikitang titig na titig ang doktor kay Elena, naaaliw itong tingnan, alam niyang nababagot na si Elena sa kakasunod sa kanya. Habang nasa balkonahe ay nakikita ni Dr. Philip si Elena na nakikipag-usap sa mga tagapastol ng kambing. Nagbibigay ito ng instruksyon sa kanilang mga trabahador. Sa edad na 17 ay dalaga na ito at maganda pero halatang halata na wala pa sa isipan nito ang salitang pag-ibig. 7 taon ang kanilang agwat. Sa katagalan ay nakasanayan na ni Elena ang mga lakad ng doktor. Habang naglalakad pa uwi, tinanong ito ng doktor. Elena, may boyfriend ka na ba? Wala pa, Doc. Pero may crush ako. Nakangiti nitong sabi. Para lang itong nakipag-usap sa nakakatandang kapatid. Classmate mo ba? Hindi. Gwapong-gwapo siya, pero masungit at matapang. Ang mabilis na sagot ni Elena. Tahimik na nakarating sila sa bahay at sabay kumain habang nasa higaan si Doc. Philip, hindi ito makatulog. Nasa isipan si Elena. Ang pagiging inosente nito ay tumatak sa kanyang puso. First year college, sa nursing, pero hindi nahihiyang magpastol ng kambing. Napangiti na lamang ito. 1 linggo na lamang at tapos na ang libreng gamutan ng doktor. Gabi ng inaya ni Elena, si Philip na pumunta sa paborito nitong burol. Pinakita kay Philip ang mga alitap-tap na lumilipad sa ilalim ng buwan. Napaisip si Philip na may ibang side pala si Elena, sweet ito at mapagmahal sa kalikasan. Kitang-kita niya nang napaluha si Elena habang ginagamot niya ang batang nasugatan ng kawayan at napasigaw habang ginagamot. Maging ang kambing na nanganak ay magdamag din nitong binantayan. Araw ng kanyang alis, malungkot si Philip. Hindi niya alam kung magkikita pa sila ni Elena. Sana makita ni Elena ang papel na ipinatong niya sa kwarto. Maaga pa itong pumasok kanina sa kwarto ng babae. Sinulat niya ang address kung saan siya nagtatrabahong hospital. Umaasahang isang araw ay makita niya si Elena. Mabilis na lumipas ang 3 taon. Alam ni Philip na graduate na si Elena. Nasaan na kaya ito ngayon? Makikitang nakikipag-unahan si Philip sa mga kasamahang doktor kung sino ang gustong pumunta ng mga liblib na baryo sa probinsya para sa libreng gamutan. At kanyang pinili ang lugar kung saan nakatira si Elena. Laking gulat nito nang wala na ang kasiglahan sa dating lugar. Wala na ang maraming kambing na noon ay tuwang-tuwa siya kapag nakikita niyang bugaw-bugaw ito ng babaeng hindi nawala sa kanyang isipan. Wala na din ang bahay ni na Elena. Sira-sira na ito. Naglakad-lakad si Philip hanggang sa may nakausap itong isang lalaki. Saka pa lamang niya napag-alaman na inabot ng matinding peste ang mga hayop sa kanilang lugar at hindi nakaligtas doon ang mga hayop na pinagkakakitaan ng pamilya ni Elena. Ito ay naging sanhi ng pagka-stroke ng tatay niya na naging dahilan ng pagkamatay. Ayon pa sa kausap ni Philip, hindi na ituloy ni Elena ang kursong nursing. Ang huli nilang narinig ay isinama ito ng kapatid ng kanyang ama at namasukang katulong. Nagulat si Philip sa balitang iyon. Kung sinunod lamang niya ang kanyang nararamdaman noon, parang tinutulak siyang balikan ang lugar ni na Elena. Sana ay natulungan niya ang mga ito. Ang buong akala niya ay binaliwala ni Elena ang kanyang sulat. Hindi tinapos ni Philip ang kanyang misyon na libreng gamutan. Kailangan siya ni Elena. Maaga itong bumalik ng Manila at hinanap ang address na kanyang nakuha. Kitang-kita niya na naglalabas si Elena na naka-unipormeng katulong. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagod. Napapaiyak sa malayo si Philip. Makikitang tahimik na umiinom ng alak si Philip mag-isa. Napapaisip ng malalim. Maaga pa ay mabilis na nagmaneho si Philip patungo sa bahay kung saan nagtatrabaho si Elena.
Nakita niya ito sa labas ng bahay, agad niya itong niyakap. Napaiyak si Elena nang makita ang mukha ni Philip. Galing ako sa bayan nyo, ngayon ko lang nalaman ang nangyari sa'yo. Kamusta ka na? Heto, ayos lang naman ako, Doc. Tulungan kita, Elena. Gusto mo bang ituloy ang iyong pag-aaral? Hindi na, Doktor. Ayos lang naman ako dito. Napapaiyak si Philip. Niyakap niya ulit si Elena. Hindi niya alam kung paano i-comfort ang babae. Hindi mo ba nakuha ang sulat ko? Iniwan ko sa kwarto mo. Nakuha ko iyon, lagi kitang nakikita sa malayo. Isa kang specialist sa malaking hospital. Ayaw ko nang abalahin ka. Sorry, Elena. Hindi ko alam. Masaya na akong nakikita ka sa tuwing malungkot ako. Pumupunta ako sa hospital mo at tinitingnan ka sa malayo. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, makikitang kasama ni Philip si Elena sa bahay niya. Pinaupo ito ni Philip, ipinagluto niya. Ramdam niya ang pagod ni Elena, maging ang mga palad nito ay gumaspang na. Habang kumakain, nag-uusap ang dalawa. Mag-enroll ka, Elena. 1 taon na lamang at tapos ka na. Akong bahala sa lahat ng gastos mo. Ang pag-alalang sambit ni Philip. Magkaiba sila ng kwarto kinagabihan. Pareho silang hindi makatulog. Nawawala sa sarili si Philip, ayaw niyang mahiwalay sa kanyang mga mata si Elena. Habang sa kabilang kwarto ay makikitang naluluha si Elena. Nalulungkot na natutuwa sa nangyayari sa kanyang buhay. Masyado nang alangan ang estado nila. Hanggang sa makikitang kumakatok si Philip sa kwarto ni Elena. Pwede bang makitulog? Ang tanong ni Philip. Agad itong niyakap ni Elena. Mahimbing na natutulog ang dalawa. Umaga na, ay yakap-yakap pa rin ni Philip si Elena. Masayang pumapasok sa eskwelahan si Elena araw-araw. Sinusundo ito ni Philip tuwing uwian. Pagdating sa bahay ni Philip ay agad nitong tinanong si Elena. Elena, will you marry me? Philip, hindi pa ako tapos. Ayaw ko nang hintayin yon. Nagsiselos ako sa mga classmate mong lalaki. Pakasal na tayo, please. Napangiti si Elena ang gwapong doktor na halos asawa na niya ay nagsiselos. Sige na nga. Mister, gusto ko lang ipaalam sa iyo na itong puso ko ay tumibok ng araw na sinisigawan mo ako dahil nakaharang ang mga kambing ko sa kalsada. Magmula ng araw niyon hanggang ngayon ay patuloy itong tumitibok para sa iyo. Hindi na napigilan ng dalawa ang magyakap at maghalikan na punong-puno ng pananabik. Mangyari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang button bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga video.